Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan niyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ay pamilyar ako sa daang tinahak namin. Maging sa kung paano kami pumasok sa parang tunnel na nakakonekta pala sa isang underground building na hindi ko inakala na posible pala. Kaya pala, hindi mahanap ng mga tauhan ko si Ellie at maging ang private investigator ko ay dahil kakaiba ang lungga kung saan ito nagtatago. Welcome to my dear sister sanctuary. Baling sa akin ni Declan. I know this place. I've been here before. Wala sa sarili na sabi ko. Pamilyar sa akin ang lugar at hindi ko masabi kung bakit. Pero alam ko sa sarili ko na nakarating na ako dito base na rin sa entrance na nakikita ko. Stay here, baka hindi tayo pagbuksan ni Ellie kapag nakita ka. Malay ko kung anong ginawa mo at pinagtataguan ka ng kapatid ko. Kilala ko ang ugali ng isang yan. Sigurado akong nagtampo sa'yo kaya nagtatago dito. Seryoso na sabi ni Declan. Mukhang may punto siya base na rin sa huling tagpo na nakausap ko si Ellie. Alam ko na hindi naging maganda ang paghihiwalay naming dalawa, kaya basta na lang siya umalis nang walang paalam sa akin noon. Nakamasid lang ako kung paano bumukas ang automatic na sliding door. Kumaway si Declan sa akin, hudyat na bumaba na ako, kaya mabilis na lumabas ako ng sasakyan at sumunod dito. Lahat sa paligid ay pamilyar sa akin. May mga tagpo na tila nakikita ko na bahagi ng nakaraan ko ang bumalik sa alaala ko na alam kong hindi ako dinadaya ng imahinasyon ko. Ibig sabihin ba nito ay ako pa rin ang kasama noon ni Ellie? Pero nakalimutan ko iyon dahil tanging ang huling pangyayari bago ako pinatay, ang tanging alaala na bumalik sa akin nang magising akong muli. Why are you here, Declan? Masungit na tanong ni Ellie na may hawak na mag. I'm with him, turo ni Declan sa akin. Hindi agad ako napansin ni Ellie dahil nasa sulok ako, nagmamasid habang pilit na inaalala ang iba pang detalye ng mga tagpo na bumalik sa alaala ko. Bakit magkasama kayong dalawa? Anong kailangan nyo? Walang emosyon na magkakasunod na tanong ni Ellie sa amin ng kapatid niya. Tumingin sa akin si Declan at nagkibit balikat na tila ba nagsasabi na ako ang sumagot at magpaliwanag. Ano? Tanong ulit ni Ellie na magkasalikop ang dalawang braso habang nakataas ang kilay. Napalunok na lang ako at hindi makapagsalita. Bigla ay natahimik ako nang dumapo sa akin ang matalim na mga mata nito na nagsasabing wag ako magkakamali ng sagot dahil kung hindi ay lagot ako. Ano kasi? Nautal na sagot ko. Nakangisi sa sulok ang kapatid ni Ellie na akala mo ay nanonood ng isang magandang palabas at kaaya-aya sa mga mata ang nakikita. Now what? Akala ko ba may surprise ka kay Ellie? Parang gusto ko nang batukan ng kapatid niya. Pahamak din kasi siya. Kita na nga na parang tigre na manlala pa ang kapatid niya ay sumabat pa. Let's talk, Ellie, sabi ko matapos salubungin ang matalim na mga mata nito. Diba sabi mo ayaw mo akong makita? Kaya nanahimik ako tapos ngayon nandito ka? Mataray na sabi nito. Look, marami akong kailangan na itanong sa'yo, Ellie. Kung galit ka sa akin dahil sa nangyari nung pumunta ka sa apartment ko, I'm sorry. May apologize for my rude behavior but please, let me talk to you kahit ngayon lang. Pakiusap ko. So may kailangan ka nga sa akin kaya ka narito. Napayuko na lang ako dahil totoo ang sinabi niya. Ako nga naman ang may kailangan sa kanya. At kung hindi dahil doon, ay imposible na narito ako sa harapan niya ngayon. Bakit narito ka pa, Declan? Siya ang may kailangan sa akin at hindi ikaw. Umuwi ka na nang hindi ka na nakikinig sa usapan ng iba, tapos sigurado ako na ichichismis mo pa kay mami. Gusto kong matawa sa kamalditahan ng babaeng kaharap ko. Napakamaldita talaga nito na maging ang kapatid ay hindi nakapalag at kumamot na lamang sa batok.
Hinatid ko lang yan. Utos ni Mami eh. Bahala na nga kayong dalawa dito. Ikaw, sasama ka na ba pauwi? Baling nito sa akin. Umiling ako bilang sagot sa tanong nito. Kaya tinawanan lang ako na tila nagbabanta na posibleng may hindi magandang mangyayari sa akin sa kamay ni Ellie. Bahala ka, kapag pinalayas ka ni Ellie, maglakad ka pa uwi. Seryoso na sabi nito, sabay talikod at lumabas sa pintuan at nawala na sa paningin ko. Tunog ng sasakyan na lang ni Declan ang sumunod na narinig ko na agad ding naglaho matapos na pinasibad nito ng mabilis ang sasakyan pauwi sa kanila. Iginala ko ang paningin ko sa buong paligid, partikular sa sofa na alam ko na pamilyar ako dahil dito ko naranasan ang sikmuraan ng daddy ni Ellie. Tama, malinaw na naaalala ko ang tagpo na iyon dito mismo sa lugar kung saan ako nakatingin. Walang imik si Ellie nakamasid at nakikiramdam lamang sa akin habang abala ang mata ko na nilibot ang buong sala na naaabot ng paningin ko. What's on your mind? Bigla ay tanong ni Ellie mula sa likuran ko. Nakapunta na ako dito sa lugar na to dati pa, hindi ba Ellie? Tanong ko na nilingon nito. Oo, bago tayo lumipat sa penthouse, dito muna tayo tumira noon, sagot nito. Tumango ako. Alam ko na nagsasabi siya ng totoo dahil iyon din ang nakikita ko sa biglaang alaala na pumapasok sa memorya ko. Saan pa ako dati pumunta at nakita rin noon? Muli ay tanong ko. Sa isang apartment sa Sampaloc, tapos nagtatrabaho ka sa isang restaurant. Iyon ang mga kailangan kong impormasyon, sino at ano ako nung mga panahon na hindi pa nagigising ang alaala ko bilang si James sa katawan ni Gavin. Pero mas importante na malaman ko kung ano talaga ang meron ang memorya ko noong mga panahon na iyon. Ellie, I'm sorry kung sumama ang loob mo sa akin. Believe me, ayaw lang kitang mapahamak. Maraming nangyari sa akin. May mga mahalagang tao sa buhay ko ang nawala at hindi ko nagugustuhin pa na mapahamakan ng dahil sa akin. Sabi ko na nakatitig sa mukha nito. Hindi ko inaasahan ang biglang pagyakap ng mahigpit ni Ellie sa akin. Yakap na naging dahilan para bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko tuloy mapigilan ang sarili ko na huwag gumanti ng yakap dito habang hinahagod ng kanang palad ko ang mabango at malambot na buhok ni Ellie. Mas mabuti huwag ka nang mag-sorry para hindi ko naisipin pa ang tungkol doon. Tama na at sapat sa akin na narito ka na ulit at nagawa mong balikan ako dito. I miss you, Gavin. Napapikit ako ng lalo lamang niyang higpitan ng pagkakayakap sa katawan ko. Aaminin ko na miss ko rin si Ellie. Ang hirap sikilin at labanan ng ganitong damdamin pero sinikap ko na baliwalain dahil kailangan para sa seguridad at kaligtasan niya. Mas lalo ko lamang siyang ilalagay sa kapahamakan oras na hinayaan ko siyang makalapit sa akin at magkaroon ng ugnayan gaya nito. Pero heto, dala ng pagkakataon at dahil kailangan ay ako na rin ang kusang lumapit sa kanya. I hate this kind of situation na wala akong pagpipilian. Sa ngayon, siya lamang ang meron ako. Pero heto at hindi ko rin kayang panindigan na ang unang naging pasya ko. Tamang-tama, I'm preparing something. Pwedeng dito ka na kumain, sabi ni Ellie nang bumitaw sa akin. Napangiti ako. Mukhang marunong na sa kusina si Ellie dahil proud at masaya itong sabihin ang ginagawa nito. Ano yan? Hindi makatiis sa tanong ko nang makita kung paano nagkalat ang harina at mga gamit sa kusina. Pizza, nag-aaral ako magluto niyan. Ginaya ko mula dito. Sagot nito, sabay kuha sa cooking book na nasa gilid ng mesa. Napailing na lang ako matapos makita kung paano nito binuksan ang oven at inilabas ang maitim na laman ng tray na hindi ko malaman kung pizza ba o tinapay. This is why I hate cooking. Such a waste. Inis na sabi ni Ellie sabay lapag sa sink nang ginawa niyang pizza daw. So paano ka kumakain dito? Tanong ko. Marami akong stock dito ng milk, cereals, and fruits. Hindi naman ako nagugutom pero hindi lang talaga ako makapagluto. Malungkot na saad ni Ellie.
It's okay, tulungan na kita dito. Kailangan kasing linisin ang buong kusina dahil daig pa ni Ellie ang batang naglalaro dito kanina. Parang walang nangyari na iwasan at tampuhan sa pagitan namin na magkatulong kami naglinis ng kusina hanggang sa makatapos. Gaya din ng dati, ako ang naguhugas at siya ang nagliligpit, bagay na hindi ko inaasahan na kaya ko palang gawin dahil never na ginawa ko ito nung mga panahon na nabubuhay ako bilang si James. Ngayon ko napagtanto na sayang ang panahon na lumayo ako kay Ellie, pero hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko dahil para sa kaligtasan niya ang naging pasya ko. Palagay ko ay mas mabilis na sa akin na alalahanin ang lahat nang nawala kong memorya kapag kasama ko si Ellie. Kusang bumabalik ito kahit hindi ko isipin o pigain ang utak ko. Malaking bagay na bumalik ako dito sa bahay niya, kung saan ay naging bahagi pala ng nakaraan ko kasama si Ellie sa loob ng maikling panahon noon. I'm sorry kung kalat ang naabutan mo dito. Iyon na lang padala ni Mami na pagkain ng initin ko para sa hapunan natin. Maligo ka na, ang dungis mo na tuloy. Nasa wardrobe mo pa rin ang mga damit mo. Pili ka na lang, sabi ni Ellie. Hindi ko alam kung saan ang silid, kung nasan ang damit na tinutukoy mo, Ellie. Saad ko. Natigilan ito at tumitig sa mga mata ko. Ibig sabihin ba niyan hindi pa bumabalik lahat ng alaala mo? Umiling ako bilang sagot sa tanong niya dahil hindi ako halos makasagot habang nakatitig sa akin ang maganda niyang mga mata. Sige, samahan kita. Let's go. Agad na sumunod ako kay Ellie nang humakbang ito palabas ng kusina. Lahat ng nakikita ko ay pamilyar sa akin, maging ang malaking larawan ng pamilya niya na nakakabit sa hallway ng bahay ni Ellie. Here, dito ang room natin, sabi nito nang pumasok kami sa silid. Hindi nakaligtas sa akin ang maikling detalye nang sinabi niya nang marinig ko ang atin, na ibig sabihin ay magkatabi kaming matulog noon ni Ellie. Napapikit ako, mukhang mas komplikado pa ito kaysa bagay na iniisip ko. Hindi ko akalain na malalim pala ang pinagsamahan namin ni Ellie, kaya't mahirap at masakit sa kanya ang biglang paglayo ko at pag-iwas matapos hindi makaalala. Maligo ka na, ako na ang bahala sa isusuot mo para makakain na tayo. Nagugutom na rin kasi ako, sabi pa nito. Sinunod ko ang sinabi niya dahil ayaw kong bigyan ng kahit katiting na ideya si Ellie na narito lang ako para makaalala. Iyon ang unang dahilan ko, kaya hinanap ko siya. Pero nagbago iyon nang tumapak at makapasok ako dito sa bahay niya na dati pala ay kasama ko siya sa mga panahon na iba pa ang laman ng memorya ko at hindi pa bumabalik ang dating alaala na meron ako. Hindi ko tuloy maiwasang isipin kung hanggang saan ang relasyon na meron kami ni Ellie dahil base sa nakikita ko ngayon ay nagsasama pala kami na parang mag-asawa. Napamura na lamang ako dahil panay ang hanap ko ng nakaraan ko habang magulo ang buhay at isip ko, pero si Ellie lamang pala ang sagot sa bawat katanungan na meron ako. Marami siyang alam sa pagkatao ko, maging sa mga detalye ng kalaban ko dahil naging mahalagang bahagi pala siya ng buhay ko. Kung sana nagtiwala ako sa kanya una pa lang ay mas naging madali para sa akin ang lahat. Kaya lang, dahil anak siya ni Colin ay nabaliwalaan lahat at hindi ko siya pinagkatiwalaan. Ano man ang mangyari, sa huli ay ayaw ko kasing masaktan si Ellie. Mabuting tao siya, kaya ngayon nakapagpasya na ako. May kinalaman man si Colin Madrigal o wala sa pagkamatay ko noon ay hindi ko isusuko si Ellie. Siya lamang ang tanging magandang nangyari sa akin ngayon at hindi ko sasayangin na pati siya ay mawala sa akin ng tuluyan. Kung kinakailangan na itago ko siya dito sa safe house niya habang buhay, ay gagawin ko. Masiguro ko lang naligtas siya at hindi mawawala sa akin gaya ng kinatatakutan ko. Lumabas ako ng banyo, naabutan kong nakapatong ang damit na isusuot ko sa ibabaw ng kama. Tama nga ang sinabi ni Ellie na marami akong damit na narito sa wardrobe dahil may mga pambahay at pantulog din ako nakita sa loob ng cabinet at drawer nang buksan ko ito. Iginala ko ang paningin ko sa paligid at ramdam ko ang kaugnayan nito sa akin.
Ang sarap sa pakiramdam na feeling ko ay nakauwi na ako sa bahay ko, sa totoong tahanan ko. Dinner is ready. Nakangiti na sabi ni Ellie nang pumasok ito. Ang simple lang ng suot at ayos niya, pero siya ang pinakamagandang babaeng nakita ko ayon na rin sa pagkakatanda ko. Sophisticated at sosyal ang dating pero alam ko na may mabuti siyang puso. Tahimik kaming kumain pareho. Walang namuong usapan sa pagitan namin hanggang sa matapos kami at magkatuwang na nagliligpit gaya kanina. Pwede bang dito ka na matulog kahit ngayong gabi lang? Tanong ni Ellie nang makaupo kami sa sofa. Okay, sure. Tipid na sagot ko. Wow, really? Meaning ayos na ulit tayo? Masayang tanong nito. Napangiti ako. Para siyang batang nakatanggap ng regalo ngayong Pasko sa narinig na sagot ko. It depends kung maging mabait ka. Biro ko, pero pakiramdam ko ay pamilyar ako sa salitang binitawan ko. Pilya nang umiti si Ellie sa tabi ko na tila ba may naglalaro sa isipan nito. Alam ko kung bakit gusto mo ako maging mabait. Nakangisi na sabi nito. Kung hindi mo maalala kung bakit, ay malas mo na lang dahil sigurado akong na-enjoy mo ng husto iyon noon. Nag-init ang buong katawan ko matapos marinig ang sinabi ni Ellie. Para siyang tukso na inaakit ako, kaya hindi malabong namula ang buong mukha at leeg ko. Ellie, pwera biro, can we talk? Tanong ko. Nag-uusap naman tayo di ba? Anong pag-uusapan natin? Tanong rin ito. Noong mga panahon na hindi ko pa naaalala ang nakaraan ko ng buo, may napapansin ka ba o nakikita na iba sa akin? Saglit na nag-isip ito bago sumagot sa tanong ko. Well, marami akong napapansin. Usually ang tahimik mo noon pero sweet and caring guy. May pagkakataon na bigla ka na lang natitigilan tapos may pumapasok na eksena sa isipan mo sa tuwing may kakaiba kang nakikita o kaya naman ay bagong experience na naging dahilan para matrigger na bumalik ang nawawalang bahagi ng alaala mo. Convinced na ako na maraming ang alam si Ellie base sa sinabi at nabanggit niya. Tama nga na siya ang makapagbibigay ng linaw sa katanungan ko tungkol sa nakaraan ko habang hindi pa bumabalik ang mas naunang alaala na meron ako dati. Ano pa ang alam mo? Curious na tanong ko kay Ellie. Well, naikwento mo sa akin noon na may nakikita ka na tagpo na parang totoo. For example, nung sumugod si Rapa sa front gate na nasa bakanting lote. Sabi mo noon habang pinapanood natin sila sa monitor ay nakita mo na may lalaking hinarangan ng 4 na itim na sasakyan at sa pilitang dinukot. Para itong buhay na alaala base na rin sa kung paano mo ito ikwento at sinabi noon. Nakita mo yung buong pangyayaring iyon hanggang sa dinala na kung saan yung lalaki. Sinabi mo rin na may tagpo na nakikita mo na bumabalik sa alaala mo na gustong patayin si Guy kaya takot na takot ka noon. Basta, marami pang pagkakataon na bigla ka na lang natitigilan tapos kung ano-ano na pala ang nakikita mo. Akala ko nga dati may third eye ka at nakakakita ka ng mga hindi pang karaniwan na mga tagpo at eksena. Pero na-convince ako na baka part ng alaala mo iyon nang magising ka at hindi mo na maalala at iba na ang sinasabi mo na bahagi ng buhay mo. Nagigilty ako. Hindi ko alam kung tama ba na sabihin ko kay Ellie ang totoo. Natatakot ako dahil iniisip ko kung willing ba siyang paniwalaan ako. Gayong alam ko na imposible ang nangyari sa akin sa mga mata ng maraming tao. Ellie, naniniwala ka ba na posible ang reincarnation? Tanong ko dito. Base kasi sa sinabi ni Ellie ay malinaw na katibayan iyon na nakikita ko pa rin ang nakaraan noon kahit hindi ko ito lubusan na naaalala. I don't know. Wala akong ideya sa ganyan. Saka wala pa naman akong nakakausap na makakapagpatunay na totoo nga yan. Besides, para sa aming mga doktor na nag-aaral ng medisina ay magkaiba ang eksplanasyon ng haka-haka at ng siyensya. Paano kung sabihin ko sa'yo na kaya kong patunayan na totoo iyon at ako mismo ang malaking katibayan na nangyayari nga ang ganoon, maniniwala ka ba? Seryoso ang tanong ko pero tinawanan lang ako nito.
Ang creepy ng topic mo, sabi nito sabay tawa. Paano mo papatunayan na totoo nga iyan at hindi gawa-gawa lamang ng kwentong barbero kung buhay na buhay ka? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko habang nagtatalo ang isip ko kung dapat ko bang sabihin kay Ellie ang tungkol dito. Hindi ko alam kung maniniwala ka at gugustuhin mo akong paniwalaan. But it's true. Ako si James Suarez, ama ni Gavin na nabuhay muli sa katawan niya. Malakas na tawa ang narinig ko na siyang pumutol na dapat sana ay sasabihin ko pa. Wait lang ha? Ibig sabihin ay ikaw si James, naka-business partner ng daddy ko at hindi talaga si Gavin? Hindi makapaniwala na tanong nito. Oo, tipid na sagot ko lang dahil nasa amuse na mukha ni Ellie na nakatitig ang mga mata ko. Mabuti pa matulog na tayo, Gavin. Baka kulang ka lang sa tulog kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi mo. Isa pa, kakaiba ang prank mo. Tumatawa na sagot nito. Hindi ako umimik at tumahimik na lang. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Kaya nag-aalangan ako na sabihin kay Ellie. Dahil maging ako, hirap na unawain noon ang lahat. Kahit ako mismo ang nakakaranas nito. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit ganito ang response niya sa akin ngayon. Hey, seryoso ka? Bigla ay tanong ni Ellie na tumigil sa pagtawa sa tabi ko. Mukha ba ako nagbibiro? Seryoso na sagot na tanong ko. Oh my God, for real? Hindi makapaniwala na tanong pa nito dahil mukha ngayon nag-sink in sa isipan niya ang sinasabi ko. Wag mo nang isipin ang tungkol dyan, matulog na tayo. Iwas na sagot ko. Ang daya, ang bilis namang magbago ng mood mo. Dapat pala kanina sinakyan ko na agad ang prank mo. Ginulo ko na lamang ang buhok nito dahil naging makulit na naman si Ellie. Ewan ko ba, pero kahit anong sabihin niya ay ayos lang sa akin. At himala na mahaba ang pasensya ko. Hindi gaya noon na konting kibot ay nakasigaw dahil mainitin ang ulo ko. Tara na, puro kabiro. Aya ko. Sa isang magarang pintuan kaharap ng silid na ginamit ko kanina nang maligo ako kami humantong. Hindi na ako nagtanong at hinayaan na lamang si Ellie, tutal, bahay naman niya ito. Maliligo lang ako saglit. Feel at home, okay? Nakangiti na paalam ni Ellie, sabay pasok sa isang pintuan. Naupo na lamang muna ako sa sofa na narito sa paanan ng kama ni Ellie. Pilit na inaalala ko ang panahon na kasama ko si Ellie, pero ang tanging tungkol sa mga taong nanakit sa akin ang malimit na makita ko. Nakapikit na nag-iisip ako ng susunod na gagawin nang bumukas ang isa pang pintuan katabi ng banyo kung saan siya pumasok kanina. Awang ang labing napatitig ako sa napakagandang babae na kaharap ko. Napaka-sexy niya sa itim na 90s na suot, dahilan para lumitaw ang magandang hugis at sukat ng katawan ni Ellie. Tara, tulog na tayo. Sabi ko, sabay tayo dahil baka hindi ako makapagpigil ng tuluyan at baka mahata ko siya at kung ano ang magawa ko. Ang awkward lang na magkatabi kami sa isang kama, tapos katiting na lang ang pagtitimpi na meron ako sa kanya. Ellie, hindi ka ba nilalamig? Hindi makatiis sa tanong ko. Bakit? Kung nilalamig ba ako, yayakapin mo ako? Pilya na tanong nito. Nagkamali pa yata siya ng impresyon dahil gusto ko lang namang magkumot siya dahil masyadong exposed sa mga mata ko sa katawan niya at hindi rin nakakatulong ang mabangong amoy ng lotion o sabon na ginamit niya habang katabi ko siya. Halika nga! Hindi makatiis sa sabi ko, sabay kabig dito na pumulupot sa bewang niya ang braso ko. Ang sarap naman ng may kayakap. Bulong nito sabay yakap sa balikat ko at sumiksik pa ang mukha sa dibdib ko. Hindi maganda ang naging resulta noon sa akin dahil pumitlag at nanigas ang bahagi ng katawan ko sa pagitan ng hita ko. I can't resist Ellie. Masyado siyang maganda at sexy para tanggihan at baliwalain ko. Umungo lang ito nang pisilin ko ang bewang niya hanggang sa napunta ang kamay ko sa balakang at naka-expose sa magandang hita nito. Walang kahit anong reklamo akong naririnig mula kay Ellie nang umibabaw at daganan ko siya.
Ngayon ko lang naramdaman kung gaano ko na-miss ang babaeng yakap ko matapos ang isang buwang mahigit na hindi ko siya nakasama. Tanging ungol nito ang narinig ko nang gigil na siniil ko siya ng halik na kanina ko pang gustong gawin sa kanya. Ang lambot at ang sarap pagigilan ng labi nito na halos ayaw ko nang bitawan kung hindi lang kailangan dahil pareho kaming halos mauubusan na ng hangin sa baga. I miss you, bulong ko habang panay ang patak ng halik sa labi nito. Dapat pala noon pa ako hindi nagpakita sa iyo para hinanap mo agad ako. Nakanguso na sagot nito. Natawa at nailing na lang ako. May point siya. Pero kung sakaling noon nga nangyari ang bagay na iyon, ay baka sakali na wala na ako dito ngayon dahil wala na ako nakikita na dahilan noon para hanapin siya. Lalo na, ang tanging gusto ko noon ay ang lumayo siya sa akin para na rin sa kaligtasan niya. Hinayaan ko ang sarili ko na palayain ang nararamdaman ko. Bakit ko pa sisikilin kung ngayon heto, masaya habang pinagmamasa ng magandang mukha ni Ellie na nasa ilalim ko, nakayakap ng mahigpit habang tulad ko ay puno rin ng pagnanasa ang mga matang nakatitig sa akin habang nakakagat labi. Walang pag-aalinlangan na hinata ko ang manipis na kakarampot na damit pababa sa katawan nito. Lalo tuloy nang gigil nang makita ko ang magandang hugis ng dibdib nito. This is mine. Mine alone. Bulong ko habang nasa pagpalipat-lipat na lamasin ito. Hindi ko na pinatagal ang seremonya at tuluyan ko nang inalis ang pinakauling saplot ng katawan nito. Namiss ko rin to, daing ni Ellie na sumisid ako. Wala na akong natitirang pagtitimpi sa katawan na mabilis na hinubad ang lahat ng damit sa katawan ko at basta na lamang itinapon kung saan.